sarap na mga lamang may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Walang pagsubok na di mo kakayanin mo. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanyang iiwan. Salamat sa'yo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus, kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus, kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Gising sa umaga, hanap-hanap ka. Dulot ng salita mo, nagbibigay buhay. Kasarap na mga lamang may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Walang pagsubok na di mo kakayanin mo. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanyang iiwan. Salamat sa'yo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus, kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus, kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Good morning, Jesus. Good morning, Jesus. Good morning, good morning. Good morning, Jesus. Good morning, Jesus. Good morning, good morning. Good morning, Jesus! Magandang umaga, maulan na umaga, mga kapatid. At yan po yung prayer natin, di ba? Answered prayer tayo na lumamig naman po yung ating panahon. Nawala yung mic ko. Meron? Okay. Thank you, Lord, sa umagang ito po. Tayo po'y mananalangin muna, mga kapatid. Thank you, Lord. Magpe-pray muna tayo, ha? Sige po.
Lord, maraming salamat po. Again, Lord, sa kabutihang loob niyo po sa amin. Marami pong salamat, Lord, sa provision din po ninyo sa araw-araw. Salamat po, Lord, that we are under your protection at hindi po kami nagkakasakit. Salamat din po, Lord, sa araw-araw na pagpo-provide nyo at hindi kami nagugutom. Salamat din po, Lord, sa kalakasan ng katawan na pinagkakaloob niyo po sa amin at nagagawa po namin, Lord, ang mga pinagagawa niyo po sa amin. Maraming salamat po sa pagmamahal, Lord, na kahit kailan, Lord, kahit anumang sitwasyon, hindi niyo po kami iniiwanan nor pinababayaan. Salamat po, Lord, ulit sa napakagandang panahon na binigay niyo po sa amin. And we also pray, Lord, na manguna po kayo sa gawain na ito. Ang dalangin po namin palagi, Lord, maraming maabot po ito upang ma-edify po ang faith po nila at magkaroon din po sila ng mga pagpapala sa pamamagitan ng pakikinig ng iyong salita. Pangunahan mo po kami lahat sa umagang ito, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan. Bago ang lahat, mga kapatid, okay ba yung internet natin? Mga kapatid, ayos po ba ang dating sa inyo? Okay, bago po ang lahat, kahapon nakalimutan nating batiin si Sister Joy at si Brother Louie ng Happy Anniversary! Ayan. Pati pala si Sister Connie at si Noel My Love. Oh. Tapos, mga may birthday ngayon. Si Nicole. Ayan, si Bale. Birthday ni Nicole. Happy birthday! Na nasa Bohol. Tapos, si Sister Agnes Balcarce. Sister Agnes, happy birthday kapatid. Okay. And si Sister Rose Lector ng San Pablo. Happy birthday! At syempre kay Brother Butch. Happy birthday, Butch! Di ba? Birthday ni Butchoy. And happy birthday din kay Sister Marie Umilin ng Comfy, Illinois. Yan. Dibu niya, no? 18th birthday. Happy birthday, Sister Marie. Okay. Ngayon po, dako agad tayo sa ating mga request for today. At ito na rin po ang magiging awitin natin, awitin ng puso natin ngayong araw na to. Ang unang-una po ay nanggaling kay Sister Cristiani Balili. Ang ganda naman ng pangalan ni Sister, Cristiani Balili. Parang Italian, Okay, at ang awitin na to ay Papurit, Pasasalamat. Narito ngayon Sister Erica, kasama ang banda. Pasasalamat sa'yo lang, Panginoon. Ikaw
Papurit pasasalamat kay Lord lamang po talaga. Maraming salamat sa mga sumagot at okay na okay daw ang ating internet. Thank you, Lord. Maski sa Baguio, sabi ni Sister Fritz, okay na okay. Kagabi daw ay brownout sila, pero ngayon, meron na. Si signal number 1 pala ang Baguio, Ayan, thank you, Lord. Magandang umaga sa lahat po ng maagang nag-login. Hindi ko na po kayo mabanggit, mga kapatid, ha? Pero thank you, Lord po, at lagi namin kayong kasama. Ay, oo nga pala, bago ang lahat, gusto ko pong mag-share ng konti in behalf of Ima. Kasi tumawag siya sa akin. Nung isang araw po, ay nagluluto daw po siya. Nag-pressure cooker siya kasi parang sinigang na baboy daw na merong paa ng manok, ganon. Nag-pressure cooker siya. So habang niluluto, naglilinis siya ng malapit lang dun sa oven. Sumabog yung pressure cooker. Lahat nung laman nagbara yung gumaganon sa taas. Sumabog yung pressure cooker. Lahat nung laman nung pressure cooker tumapon sa kanya, sa likod niya. Di siyempre nataranta nga daw po silang lahat, pati sina Roxette. Hindi daw malaman ni Ima kung kasi sobrang hapde, ang sakit-sakit daw talaga siyempre, imagine niyo naman po, kumukulo. Tapos tumapon lahat sa kanya. Nilagyan daw po ng yelo yung bimpo, ginanon. Tapos, may in-apply na ganon si Roxette lang. Tapos, ina-expect niya na mga lapnos-lapnos kasi nga kumukulo tsaka ang sakit-sakit daw. Alam niyo po ba, napatawag nga siya sa akin ng di oras kasi sabi niya, grabe sabi niya, talagang si Lord ang humipo nung mga paso ko. Nung hapon daw po, kahit anong tingin niya at kahit anong hawak niyang ganyan doon sa mga namumula no umaga, wala na siyang maramdaman at walang lapnos. Walang sugat. Kaya, thank you Lord talaga, sabi ko nga sa kanya. Kung yun nalapnos, sabay nung init ng panahon natin, po. Pero mabait ang Diyos. Kaya thank you Lord talaga sa kaligtasan kay Ima. Baka nagtataka yung iba ko sino si Ima, nanay ko po. Ganun po ang tawagan sa Pampanga si Ima. Yan. Salamat sa Diyos sa pagliligtas. At ngayon naman po, ang susunod nating awitin ay, yan, alam nyo, laging inaabangan ni Brother Joe Marie yung kanyang awitin. Okay. Si Brother Joe Marie ang nag-request nito, all I want, all I need in my life is you. Okay. All I want
Yan. O, Brother Joe Marie, ha? Ayan na ang request na awitin. All I Want. O, na-miss ko rin yung kanta na yan, ah. Oo. Na-miss ni Brother Joe yung boses ko, kaya ni-request yan. Ha, bakit daw Joe Kangkong? Ah, magaling siyang magluto daw ng adobong kangkong. Kaya ba naging Joe Kangkong? Ah, okay. Oo, ayan. Thank you, Lord. All I need is you, my Lord. Good morning din sa iyo, Brother Elmer Alaba. Ayan. At kay la Sister Josibeth. Di ko kayo mabasa lahat, mga kapatid, ha? Maraming salamat po. Again, mukhang si Bale ngayon lamang nag-ano, ha? Oo, happy birthday kay Nicole, kay Sister Agnes Balcarce, kay Sister Rose Lector, kay Sister Marie Umilin at kay Brother Butch. Okay. Ang sunod naman po na request, o diba, nagkasunod talaga si Brother Joe Marie at si Pastor Alex Kaabay. Oo. Ito naman ay Biyaya Mo'y Sapat from Pastor Alex Kaabay. Sa aming lahat, biyaya mo'y sapat sa aming lahat. Walang katulad, biyaya mo, biyaya mo'y sapat sa aming lahat. Biyaya mo'y sapat, biyaya mo'y sapat sa aming lahat, sa aming lahat. Biyaya mo'y sapat sa aming lahat. Walang katulad, biyaya mo, Panginoon. Biyaya mo'y sapat sa aming lahat. Dumaloy ka sa puso ko, Panginoon. Dumaloy ka sa puso ko, Panginoon. Biyaya mo'y sapat sa aming lahat. Dumaloy ka sa puso ko, Panginoon. Ayan, sabi pala ni Sister Fritz, wala pa palang kuryente sa Baguio. May internet. Kasi daw, sa lakas daw ng ulan at hangin kagabi, may poste na bumaksak. Okay. Mali ako. Ayan, magandang umaga. Batiin ko yung ngayon ko lang nakita, ha? Ayan, sila Sister Lenny. Lenny, Sister? Robredo. Hindi. Francisco.
Hindi, Valencia pala. At saka si Brother Fred, tama? Ng Katandala? Tama ba ako? Oo. Kalaka. Kalaka pala, sorry po. At ang mga taga-Katandala, araw-araw yan, nandyan lagi. Sila Ate Mayet na nasa Australia, ang mga taga-Confi, Illinois na walang sawa, sina Sister Lolit, Sister Trini, at ang mga kapatid natin doon. Yung mga taga-Singapore, Dubai, di ba mga kapatid, nasa Japan. Okay, yung mga Hernandez family, ang mga Sahol. Dami, mga Barrera family. Okay, aba si Sister Army de los Santos. Good morning sa iyo, kapatid. Okay? Oo. At sina Sister Linda Lavilla at si Geraldine. Good morning po, Ninang Linda at Sister Geraldine. Okay? At sa atin pong panghuling awitin, ang nag-request po nito ay si Sister Bebot Perez. Ikaw lamang, Jesus. Bong. Jesus, ang aking Panginoon. Gamitin mo ako habang buhay. Walang iba sa puso ko kundi ikaw, Jesus. Mananatili kang tapat sa habang panahon. Ikaw lamang, Jesus, ang aking Panginoon. Gamitin mo ko habang buhay. Walang iba sa puso ko kundi ikaw, Jesus. Mananatili kang tapat sa habang panahon. Salita mo, liwanag ng aking buhay. Patnubay sa aking daraanan. Hindi ipagpapalit maging sa ginto at tila. Tanging ikaw, Jesus, ang aking kailangan.
Maraming salamat po kay Sister Erica, Brother Joby, at ang banda na kasama po niya. Okay. Meron ding request si Brother Elmer Alaba, Sister Sally. Lord, I need you in my life. Yan, naiiyak daw siya lagi pag kinakanta niya yan. So yung mga request niyo po, pwede niyo pong ilagay sa comment mga kapatid ha. At pinipick up naman po namin yan. Okay, sabi ni Sister Fritz, glory, glory to God sa ating banda. Worshiping our Lord with all their hearts. Oh, yan. Thank you, Lord po. Okay. At belated happy birthday pala kahapon kay Sister Bona. Sister Bona at si Sister May Dalangin. Ito ay kapatid ni Sister Susa, no? Okay. At si Sister Babes Dondoyano. Birthday niya pala kahapon. Okay. Thank you, Lord po. Yan. Keep sending your request po, mga kapatid. Ilagay niyo lang po dun sa ating comment at pinipick up naman po dyan. Yun nga lang po, ini-schedule po natin, ha? At kung meron po kayong mga sharing, medyo hindi po kasi reliable yung ating internet. Kaya po hindi kami nagko-call na sa inyo kasi hindi po siya masyadong reliable. Ang ginagawa po natin, mga kapatid, kung meron po kayong sharing, pwede nyo pong i-video, tapos i-send nyo lang po sa amin, mas okay po yun. Mas okay po yung ganun, mas clear po pati yung sounds. Kaya lang po, pag nag-record po kayo, kung pwede po, i-landscape nyo po. Ulitin natin, mga kapatid, ang normal viewing po ay nakatayo ang cellphone nyo. Pero po, pagka ginanyan nyo po, ayan po, naka-landscape na yon. Para po, yung screen, pagka buo siya sa screen. Yung pong mga senior natin na hindi masyadong techie, patulong na lang po dun sa mga apo na magagaling. Ano po? Para po maganda at kitang-kita kayo kapag ka nag-share. Kagaya po ngayon, kamustahin naman po natin sina Minister Elmer at si Brother Robert na nasa Bohol. Kaya pakinggan po natin ang sharing nila, ha? Tignan po natin, mga kapatid. Okay. Okay lang po yan kahit paulit-ulit ang mga request po ninyo. Okay lang yon kahit umulit po kayo ng mga request ng songs. Pwede naman. Mayong hapon sa iyong tanan, mga kapatid. Mayong hapon din, mga kapatid. From Bohol with Love, kumusta kayo dyan? Yan, mga kapatid sa Comfy. Una-una, salamat sa Panginoon. Dito kami sa Bohol. Bagamat, yun nga, kami ay naka-lockdown dito. Inabot ng lockdown noong March 8 hanggang ngayon. Kaya medyo nasa bahay lang kami ni Brother Robert. Pero salamat sa Panginoon. Pero bago yan, gusto muna namin bumati. Si Brother Robert muna bumati. Brother Robert. Magandang hapon po, mga kapatid. Naway pagpalain tayo lagi ng ating Panginoon. Totoo nga po yung sinasabi ni Brother Elmer na dito lang kami sa loob ng bahay. Kasi nga, unang-una kasi ayaw kaming bigyan ng quarantine pass kasi hindi raw kami taga rito. So, sabi nung kapitan, nung punta kami, ay ID lang. Papakita na rin namin yung comfy ID namin. Saka, yun nga, sasabihin namin na misyonaryo kami. So, ganun na pag-agreean. Kaya lang, pag pumapasok kami sa palengke, dahil lockdown nga, lagi kami nasisita. Pero salamat sa Diyos, medyo nakikilala na rin siguro dahil lagi kami pumapasok doon. Lagi na namin sinasabi na hindi kami taga rito. So, yun. Salamat sa Diyos. At alam nyo, pinaka-exercise namin sa ngayon para hindi lang kami, nag-iigib po kami ng tubig dahil tuyo na yung dito mainit din yung pagkukuhanan ng tubig. So, walang tumutulo sa gripo. Kaya, ginagawa namin ngayon, yung galon-galon na inaakyat namin dito sa second floor. Yung po yung pinaka-exercise namin. So, nung kami dumating dito, January 8 ng hapon, glory to God na
doon nga sa Psalms 91, verse 14 to 16 na talagang pinapatnubayan tayo lagi ng Panginoon na hindi tayo pinababayaan. Kasi yun yung experience namin na sa akin na naiwan yung bagahe ko sa UB Express. Kasi hindi miscommunication doon sa driver ni Brother Elmer dahil nung nandun kami sa Carmen, yung isang bayan, akala ni Brother Elmer dahil nagtatawag ng Sierra Bollones, akala niya doon na yun. Kinalabit ako ni Brother Elmer, baba na tayo. Nung yung driver kasi umiikot doon ang driver kasi rito ng UB, siya ang nagbubukas lagi sa mga pinto. So, nung pag-ikot niya, pagbaba niya, akala ko binaba na yung bagahe ko kasi nasa likod. Pala, nung tumakbo na, nakita ko wala yung bagahe, nandun sa likod. So, glory to God, nahabol namin dahil may mga tumulong sa amin na yung mga habal-habal, nag-single kami, nahabol namin. At tinawagan niya muna bago kami, yun, iniwan doon sa isang sari-sari store doon sa mga 1 kilometer na layo. At nakuha ko naman, glory to God. So, sa tuwa ko, dahil sinisingil lang ako nung habal-habal ng 30 pesos, sa tuwa ko, binigyan ko na lang ng 60 dinubli. So, salamat sa Panginoon. At yun nga, dito, napakaganda yung lugar na aming pinuntahan. Wala akong isang beses, mula nung January, isang beses pala ako nakakita na lasing dito. Walang nagiinuman, tahimik dito sa Sierra Bollones. Yun lang po, napakabuti talaga ng Panginoon. So, yun nga, kahit naka-quarantine kami, si Lord din naman nagpo-provide namin kinakain. Mayroon ding mga kunti-kunti nagbibigay. Bigas, siguro yung mga iba, yung nakakawa ng ayuda. Kasi binigay. Yung mga sardinas sa amin na lang binigay. Kaya salamat po sa Panginoon. Si Brother Elmer naman. Yan, tunay na yun nga, yung nakakatuwa yung aming mga experience dito sa Bohol. Marami kami yung mga first time experience, lalo ako, first time ko sumakay ng aeroplano. Yung kamukha niyo, Brother Robert, sanay ito sa biyahe sa Saudi. Ako, first time ko sumakay ng aeroplano, domestic. Kaya yun, thank you Lord doon. Hanggang sa, yun nga, dumating dito na January 8. At yun, yung gawain dito na nakaschedule ay amin naman napuntahan. Yung month of January, February, natigil lamang yung first week ng March. Yan, napuntahan po namin yung halos lahat ng gawain dito. Pati yung mga dating nasara ay aming nabisita. Napunta kami ng Cebu, sa Prime Power, kila Brother Bernie Caramba, sa Cebu, Tagbilaran, yung branch nila Brother Bernie doon. At sa Leyte, sa pamilya ni Sister Odette, Brother Ray Danganan. At napakaganda na kanilang pagtanggap sa gawain sa Panginoon. Sila ay looking forward nga sana na magpe-prayer meeting pa ulit ng March, kaso nga lang, nag-lockdown na agad sila, ang Cebu tsaka Leyte, tsaka ang Bohol, kaya hindi po kami nakarating. Pero yun nga, salamat sa Panginoon pa rin, almost 2 months din kami nakapag-held ng prayer meeting, bagamat ngayon ay mahigpit ang guidelines dito ng mga barangay tsaka ng mayor. Talagang bawal muna ang mga mass gathering. Kaya dito lang kami sa bahay, tambahay kami ni Brother Robert. At salamat sa Panginoon nga sa kalakasan, sa kalusugan. Bagamat gabi nga nung humingi kami ng quarantine pass, pinuntahan ko yung barangay hall, ay hindi rin kami qualify dahil kami ito parang turista eh. Sabi ko, kami po yung mga missionary. Kaya sabi ng barangay, hindi kami pwedeng pagbigyan dahil hindi kami residente. At hindi rin kami entitled sa mga sa SAP. Pero okay lang, kahit walang SAP, meron kami SAP kay Lord. Amen. Kami ay safe and protected, safe and provided ng Panginoon. Kaya una-una, salamat sa Panginoon din, sa mga kapatiran, sa lahat ng workers, sa Comfy Family, na patuloy na nagte-text sa amin, nangangamusta. Kay Nanay Nene Alabas, Sir SP, yan, yung mga kapatiran natin, mga co-workers natin, sila Ninong Fred, thank you Lord, sila Brother Ray Danganan, yung mga galing dito,
Pinapakamusta rin kayo nila Nanay Dingding, nila Nanay Asyang, yan. Nila Brother Ed, nila Brother Andy. Pinapakamusta rin kayo. So, God willing, matapos atong COVID-19, soon, alam ko, matatapos na yan. Bali ngayon, ang Bohol ay na-transfer na from ECQ to GCQ. Kaya, thank you Lord, alam ko, magiging okay na lahat yan. At nakapunta rin kami dun sa kila Jamie sa Duero. Sila Jamie ay maayos pong kalagayan doon. 2 beses. 2 beses kami nakapunta sa kanila. Pati mga bata, ang maganda ka ng kanilang mga pangangatawan. Pati si Brother JR. Sila ay nasa gabay ng Panginoon, patnubay ng Panginoon. At napuntahan din namin kila Sister Temi. Nag-meet kami nila sa Temi ng Antipolo prayer group. At ni Sister Virgie Samante ng Maywood. So, salamat sa Panginoon sa mga gawain dito. Nakakatuwa ang kanilang pagtanggap pagamat kami mga Tagalog. Si Brother Robert, Ilocano, ang mga tao dito, Bisaya, pero nagmimit sa gitna dahil sa Panginoong Jesus. Kaya salamat sa Panginoon. Ang amin lang hiling kay sa inyo, patuloy na panalangin, palagian sa amin, especially kay Brother Robert. Siyempre, senior tong kasama ko eh. Bawal siyang lumabas. Bawal lang lumabas ang senior, 24 hours ang curfew dito ng senior, 60 pataas, tsaka 20 pababa. Kaya ako lang nakakalabas ng mga malengke, si Brother Robert ang nagluluto. Siya aking chef, logro. Kaya salamat sa Panginoon sa mga laging pagtitext sa amin, pangamusta. Malaking bagay yon, malaking encouragement sa amin dito, na nasa bahay lang, di nakakalabas. Pero alam ko, malapit nang matapos yan. Kaya sa aking family rin, kila Mame, kila Elen sa Cavite, thank you Lord. Kila Kuya sa Caloocan, kila Pastor Lito, sa Elisa, siyempre sa family ko sa Comfy, sa Tata, si dalawang anak ko, thank you Lord. Sa mga workers na patuloy na nandyan din, laging binibigyan ng kalusugan ng Panginoon, pinag-iingatan niya. Amen. Si Brother Robert, may sasabihin pa. Ayan. Okay na. Yun na, bitati ka naman. Mga kapatid, aking mga anak, Sister Nida, lahat po, mga taga-Greenland, prayer group, taga-East, at lahat po ng See you soon. Comfy family. Nawa, pagpalain tayo ng Panginoon lagi. Amen. Thank you, Lord. Amen. Thank you, Lord. Salamat sa Panginoon. Ayan, ang perfect example na hindi ganyan ang pag-video. Joke lang. Sabi ni Sister Tata, wala raw po kasi silang apo na magtuturo sa kanila ng pa-landscape. Ito si Tatay, di tinuruan eh. Ayan. Thank you, Lord, kay Minister Elmer at kay Brother Robert sa kanilang sharing. Okay. Mga kapatid, yung pong mga kanta na nire-request nyo po, as much as possible po, ay yung Comfy original songs. Kasi baka magkaroon lang po tayo ng problema sa copywriting kapag yung yung songs, yung mga standard songs. Ano po? Kasi minsan minumute ni Facebook yung mga commercial songs, di ba? Na, oo, kasi kailangan pa po nating magpaalam. Ang pwede po nating kantahin ng kantahin, yung pong comfy songs. Hanggat maaari yung mga comfy songs po. Ano mga kapatid? At ngayon naman po, meron po tayong love offering mula sa malayong lugar pa. At ito po ay ang Umilin Family. Ito po, halos everyday talaga kahit nasa malayong lugar, nanonood po nung ating live streaming. Ano po? At they don't speak Tagalog, mga kapatid. Pero, inawit po nila yung kanta natin ng Tagalog. Oo, Tagalog ang kanilang love offering ngayon. At ito ay ginawa nila para kay Lord. Kaya kahit medyo hirap pag-Tagalog, yun pa rin ang kanilang inawit, mga kapatid. Ngayon, habang inaantay pa po natin, meron pong awitin mga rito na ibinigay. Yung iba kasi hindi na... sana maalala pa ni Sister Sally. Mga na kasi talagang yung mga lumang-luma na naawitin. Pero okay pa rin po yan, mga kapatid. Basta po, awitin ng comfy, okay po yan.
Sister Menchi, kinanta na nung isang araw. Request mo. Sister Menchi, mukhang absent si Sister Menchi nung kinanta yung ano. Oo. Okay. Okay lang po na umulit kayo ng request, mga kapatid. No problem. Pero ibang kanta naman, ano? Huwag po yung una. Okay? Marami rito ang mga Sister Sally, marami ang mga nag-request, ha? Paki-pick up na lang para ma-schedule natin. Mga kapatid, okay na ba yung offering, love offering ng Umilin family? Hello, Comfy Philippines. Umilin family here from Illinois. We're gonna give you our love offering, and I hope you all enjoy, and God bless everyone. Salita'y mananatili sa'yo, inyo ang iyong maibigan, at ipagkakaloob sa inyo. Kamangha-mangha ang iyong mga gawa, Panginoon, napaparangalan si Jesus sa buhay ko. Kahit-kahit ang pangalan mo, Panginoon Jesus. Walang ibang sasambahin kundi ikaw lamang, Panginoon. Bawat saglit ng buhay ko, bawat pintig ng puso ko, sasambitin ng labi ko'y ikaw, Jesus. Ano man ang mangyari sa buhay ko, pangalan mo, Jesus, ang tatawagin ko. Bawat saglit ng buhay ko, bawat pintig ng puso ko, sasambitin ng labi ko'y ikaw, Jesus. Bawat saglit ng buhay ko, bawat pintig ng puso ko, sasambitin ng labi ko'y ikaw,
Jesus. Thank you, Lord. Good morning, Jesus. Good morning, Jesus. Good morning. Good morning. Good morning, Jesus. Good morning, Jesus. Good morning. Good morning. Good morning, Jesus. Good morning, Jesus. Ay, good morning, Jesus. At wala pa. Okay. Okay. Live. Oh. Kasama ko ngayon ang angka ni Minister Arnold. Ay, siya nga pala. Thank you, Lord, sa Chicago na ating mga kapatiran ang Umiling Family, ha. Glory to God sa awitin na inihandog for the glory of God, ha. At more to come, marami tayong mga families dyan sa Chicago. So again, nandito yung family ni Minister Arnold. Ayan, ha? Good morning po. Good morning. Praise the Sister Lord. Lisa. Good morning, Jesus. Amen. Ayan. Sige, hawakan nyo na. Ayan. EJ. Ayan. Pero bago tayo hindi namang interview, no, ang ating ginagawa ay ako rin kasi hindi ko rin masyadong lubusan na yung paano ang mga pagkakatawag sa aking kamanggagawa, kaya minainam natin na ganito ang maganap para rin sa akin na magunita ko rin yung kung paano tayo tinawag, nagsimula sa Comfy Family. Pero bago yan, meron muna akong tatawagin. Yung angkan ni Sister Sally kasi babati sila kay Nicole. O, punta na kayo dito. Ayan. Aawit lang daw sila ng gigreet sila. Ayan, amen, ha. Amen. Akin na si Pogi. Happy birthday kay Nicole. Happy. And hello sa inyo, Katrina, Benj. Yes, happy birthday, Nicole. Ito, request mo, ha. Babatiin ka na namin. Happy birthday, Nicole. 11 years old na po siya. Thank you, Lord. Sige, ready. Happy birthday to you. Happy birthday, Nicole. Ikaw, Dwayne, ano sasabihin mo kay Nicole? Doon, harap doon kay Nicole. Kaway. O, sabi mo, hello. Okay. Hello. Sige. Praise. Ayan, ha? Okay, Nicole, awit ka naman kay Lord at mag-share ka ng konti para sa linggo, ha? Nicole, ha? Okay, Noel, dito na tayo, mga Praise kapatid. the Lord. Hallelujah. Unahin ko na yung mga anak mo. Sige po. Dalawa lang to, no? Dalawa lang po. Okay. Sinisigurado ko lang. Pwede bang dito sa situation sa pandemic, sa lockdown, sa inyong dalawa, what changed in this situation that you experience in your life? What changed? Elaborate. Meron bang okay. Una, sige. Bakit EJ ang pangalan mo? Ano ba nag-stand sa EJ? Hindi ko po alam kay mama po. Binaligtad lang po ni mama kasi John Ezekiel po. Tapos binaligtad niya lang po. So Ezekiel tsaka John. Sino John? John the Baptist? John the Beloved? Hindi, yun sa Bible. Meron bang pinaghanguan to? John the Beloved. So Ezekiel means strong. Si John, ito yung malapit kay Lord. Ha? Sa kanya, alam ko ang pangalan nito eh. Kinuha mo to dun sa Lucky Mix. Lucky Mix ba yon? Maggie?
Meggie. Sige, Meggie. Bakit Meggie? Ang pagkakaalam ko po, kasi po di ba po yung full name ko po is Mary Grace Alina. Okay, Mary na, Grace pa. Kaya Meggie. Oo nga, magkatabi, no? Maggie. Hindi po mabanggit po ni Kuya yung Mary Grace, nababanggit niya daw po is Maggie po. Tapos yun na po, ginawa na po nilang nickname ko yung Maggie. Ayan. Going back doon sa question, would you like to share? Siguro yung bata muna ng konti. So, ayun po, yung para sa akin po, yung isa po sa nagbago sa akin po is yung mas naging productive po ako sa loob ng bahay. Ayun nga po na sinusuportahan po kami ng mama sa pagbebenta-benta po namin kahit pa paano. Tapos, ayun din po na nagiging productive din po kami kasi yung natututo po kami sa mga iba't ibang instruments po na gusto po namin na sa tulong po ni Kuya SJ. Ayun po. Alam ko, nagigitara ka rin no? Opo. Tsaka, mahilig ka rin palang kumanta? Oo, nung nakaraang gabi, parang ayaw mo nang bitawan yung mic no? Oo. So, naging productive, very good. Dati ba hindi productive? Hindi po school lang po productive, hindi po sa bahay. Brother, ito si Brother EJ, nagkalaro tayo sa basketball, Kahit konti, kahit konti. Alam niyo, ito si EJ, ang tawag ko dito, good finisher. Sabi ko nga kay Arnold, Nold, panoodin mo yung anak mo kasi kahit na medyo, lamang ng height sa'yo, pero ito yung tawag ko nga dito, sabi ko kay Minister Otan, ito yung good finisher. Kasi pag binigyan mo ng fast break, siya, parang football player na sasalo, tapos yung porsyento ng shoot, alam mo ba yun, Nord? Mataas. Kaya ang tawag ko dito, small but, yun, ano ba ang tawag doon? Small but, terrible po. Oo. Tsaka ito, kaya ako sinabing terrible, dahil sa siya hindi ganong kalaki, katawan, ang totoo niyan, nabubuli to. Pero hindi ito nabubuli. Alam mo kung bakit? Siya nang bubuli. Hindi. Ibig ko sabihin, matapang sa laro. So, yun ang tawag ko sa kanya, para siyang siguro si Martires nung panahon namin. Kasi si Martires, pag nag-fast break yan, sasaluhin talaga yung bola, tapos isushoot talaga kahit na tumumba. Yun si Ezekiel. Para rin niya si David Ang tawag ko naman kay David din dito, kung si Michael Cabral ay buwis buhay, eto si David patay kung patay. Kasi pag naglaro yan, kahit na anong umi-ere, kahit na parang, pag nanonood ka, ikaw ang kakabahan. AJ, sagutin mo na muna yung yung ako lang naman, yung karanasan lang naman sa basketball. Yung what changed? Etong quarantine po yun po, mas nagagamit po kay Lord po. Hindi lang po sa pagtugtog, kundi sa pagkanta rin po. And ito po, sa multimedia po, nagagamit din po. Yun po yung nagbago. Alam niyo mga kapatid kay Lord, yung pangyayaring ito, ang daming mga na nag-manifest, nag-produce dito sa loob ng mga nasa sa kanila yung talents na binigay ni Lord pero there are times na hindi masyadong nagagamit. Pero sa pagkakataong ito, lahat ng mga gifts and talents, tayo rin naman meron. Alam ko sa bahay din ninyo, yung mga iba mahilig magtanim, yung iba beautification, so on and so forth. Tapos yung bukod dun sa relationship na bonding, so on and so forth. Ang ganda at yung nagkaroon tayo ng time. Kumbaga, madaming time ngayon sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Okay,
Unahin ko na muna si Sister Lisa. Ayan. Hello, Sister. Good morning, Jesus. Kaway-kaway naman kay Nanay at Nanay Selly. Nay, nasa TV na ako. Okay. Baka merong gusto itanong yung mga kamanggagawa ko tungkol sa iyo. Anong taong ka ba tinawag ni Lord? Naalala ko kasi kanina naka-record yung sinabi si Brother Elmer. Parang kasing ganun din kami ni Brother Elmer. Taga-alaga lang po ako nung mga pamangking ko kay Sister Hermie na asawa ni Brother Jojo. Nakapatid niyo po. Ano po? Talaga? Mukhang alam ko yun 1983 po kasi sila kinasal. Bali, 1982, through Sister Sally na pinsang buo ko po, siya po yung nag-introduce ng Kompi. Nag-a-attend sa Guadalupe, magkakasama kami nila Brother Tony, Brother Edwin, Brother Edgy, marami pa ho kami sa grupo sa Guadalupe. Pero ganun lang po, pa-attend. Tapos, napunta ako sa Kompi nung nagpupunta rito kasi nga taga-alaga ako. 1 week, tapos uuwi ng Sabado. Tapos, pagka-graduate ko, medyo doon na yung tumatagal na kasi nag-graduate ako 1986 Anong course? Accounting po. Ba kaya ngayon Bachelor. ang ginamit sa ni Lord nasa treasury ka for so many years? Una po sa accounting. Una sa Dito accounting. na lang po sa treasury sa huli, okay. Bali po, wala po talaga sa ko na mag-full-time. Kasi nga po, 1986 graduate ako ng college. Tapos dahil hinihiram ako ni Sister Hermie para mag-alaga, kasi sunod-sunod po yung mga anak niya. 6 na po yung naging anak niya. 6. Sunod-sunod na po. 6 po. Sunod-sunod po kasi yun Merong wala pang 1 taon, nasundan na. Parang ganun po. Naaawa naman po ako dahil wala po siyang katukatulong. Kasi siya po yung nag-o-office dati sa Kompi. Tapos nung pag-graduate ko, hindi ako nag-work sa world. Hindi ka ano ba tawag doon? Pagka... Take ng review for accountant. Hindi ka kasi sayang. po. Pwede pa naman mag-review at pwedeng kumuha. Accounting ka pala. Opo. So, pwedeng mag-review tapos kuha ka ng exam, ha? Para merong kaya mo yon, the Lord will give you the wisdom. Amen. Para sa future, Hindi, totoo to. Kasi, siyempre, yun naman pala Parang katulad ni Sister Connie, engineering, pwede pa namang mag-take ng exam. Ang tawag ba niyan? Board exam? Opo, board exam. Pwedeng mag-review ng 6 months, tapos i-refresh mo lang para yung license ng accounting, ha? Opo. Kaya yan, kaya. God's grace. Nako. Tsaka yung mga nandito sa loob, may mga graduates din, karamihan. At pagpatuloy lang, Hindi naman sa pa man. Siyempre, mas maganda na yung may license, ha? Okay. Yung po yung gawain ko na nag-aalaga lang po. Tapos one time, nagwawalis po kasi ako sa labas, nakita ko ni Sister Wilma Licerio. Tinanong ako dun sa course ko. Tapos, nung sinabi ko Sister Wilma Licerio, nung unang panahon siya nasa personnel ba? Opo, dun po yung office natin sa baba pa lang. So, sa personnel department, si Wilma Licerio. Po. I believe na meron na rin siyang sarili, Opo, meron na po. Yun, nung nakita niya ako, tapos sabi niya, accounting ka pala. Tapos ayun, ni-repair niya ako, sinabi sa mami. Tapos nabigyan ako ng opportunity na nakakapag-office ako 2 hours lang. Kasi nga nag-aalaga ako nung bata. Nagpe-prayer meeting. Tapos minsan napupunta ng Amerika si Brother Jojo. Di mag-isa lang si Sister Hermie. Ganun po yung gawain ko. Sa umaga magwawalis ako dun sa office. Tapos pagdating ng office hours, typing ako, 2 hours lang. Taga-type lang po yun. Tapos pagdating ng hapon, walis uli. Parang kumbaga, ang tingin ko sa service ko noon, sa maintenance ako. Linis. Tapos, ang mentor ko naman sa office, si Sister Ellen. Ellen Mendoza. Mendoza po. Yun yung ating treasurer nung unang panahon. Opo. Ay, naabutan ko na si Sister Ellen, stricto ba? Hindi naman po, kasi siya po yung nagturo nung taga-mimyo po ako yung ating mga forms sa office. Hindi pa uso yung Xerox. Minimimyo namin yon, lalo na sa teaching ng daddy.
pagka Wednesday Bible Study. Taga-type, tapos minimim namin yung para sa Bible Study. Yun yung mga gawain na tinuro sa akin ni Sister Ellen. Yun yung mentor ko. Kasi sa Kingdom of God, yung task, kahit na menial, if you will wholeheartedly give such service kay Lord, talagang honorable yan, acceptable. At ngayon nga, medyo sa ating treasury, meron ka bang yung ba tawag doon? Ano ba yung life verse mo? Bali po yung life verse ko sa Jeremiah 29:11. Kasi nag-full-time ako 1987. 33 years na ako sa Compi. Pero po yung sa 33 years, sa 13 years lang po parang naging active through preaching kasi lagi po ngang parang kumbaga sa camera behind the scene. Yung maintenance, yung gano'n, sa office lang, hindi po ako nasasama sa ano mga ba yung nakalagay sa Jeremiah 29:11? For I know I have the plans for you, declares the Lord. Plans to prosper and not to harm, and plans to give you a hope and a future. Ayan, spiritual advice, mga kapatid, pag-aralan yung para to be meaningful and significant itong, kasi maraming mga Christians na ito ang kanilang pinanghahawakan. The historical background regarding dito sa 29:11, Kung historically, it was meron kasing propeta doon sa 28 na mali yung prophesied doon sa kasi exile ang mga Hudyo for they will stay 70 years doon sa Babylon, pero ang sabi ni Lord doon, ang bilin sa kanila ipagdasal nila yung kinalalagyan nila. Just imagine, exile tapos under the dominion of foreign authorities, ang bilin sa kanila ni Lord, ipagdasal pa yung live there for 70 years, and then tsaka ipinangako yung Jeremiah 29:11. Napakaganda ng historical background. Sister Tuloy. Yun po. Sabi ko nga, bakit kaya yun yung binigay sa akin ni Lord? Kasi parang, anong magiging future ko? Kasi nag-graduate ako ng 4 years, tapos gano'n, nag-aalaga, minsan chaperon, kung natatandaan niyo po. Hindi ko alam yan. Wala akong alam dyan, ha? Nag-chaperon ako sa inyo. Sa akin ba? Parang ako, senior moment. Chaperon, kasi si Pastor Alex po, teka muna, kamo yung 29, Jeremiah 29:11? 11, opo. Ako po magtatanong sa inyo. Ako ba? Naaalala niyo po. Ako ba ngayon Ako ba sige na nga, pwede na rin. Hindi po, na-remind lang po kasi kayo, okay. Kayo yung kauna-unahang nagbigay sa akin ng rubber shoes. Talaga? Sa Compi po. Kasi pagka nagpapadala po kayo kay Sister Ria, naaambunan po ako. Kaya pala, kay Arnold, alam niyo ba, sabi ko, Nold, bili mo naman ng bagong sapatos yung anak mo, ang galing-galing maglaro. Ewan ko dito kay Arnold, ikaw ba merong sports? Meron po. Football po talaga ako. Football po. Football. Kala ko volleyball. Hindi po. Football po. Si Maggie po yung volleyball. Football? Yeah. Iba kasi yung football dito sa atin. Yung bilog soccer. Oo, hindi naman yung football ng America pala. Mahirap po yun. Mahirap. Balik muna ako. Balik na muna po. Sister Lisa, sige na. Alam ko naman hindi ako lumilihis, tuloy lang. Ayun po, at natutuwa naman po kasi ang aking po kasing desire, makatulong talaga, lahat naman po yung mga nag-share, gusto nilang makatulong doon sa family. Kaso nga po dahil yung po, nag-full-time na ako kay Lord, 1987. Iba yung plan ni Lord doon sa plano mo? Oo. Kaya nga, natutuwa ako ngayon ko lang na-realize na yung, sabi nga pala ni Lord, si Lord ang nagsabi nito, declares the Lord. Oo. Yung plano niya, iba sa plano. Tama. Oo nga lahat naman tayo may mga kanya-kanyang plano, pero doon sa Jeremiah 29:11, I only know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you. So, alam ko na
ang plano ni Lord ay clear, vivid na sa ating mga Christians, ano? Tama ba, sister? At yun nga po, at natutuwa naman po ako na na-experience ko rin yung nung nag-full time nga, yung dumating po, kung naalala ng aking mga kapwa kamanggagawa, yung after 6 years, hindi mag-aasawa. Ha? Meron pong yun eh, Pwede binigay ba yung ako may dati. tanong sa'yo? Wag na. Hindi po kasi... Papawi ako. Paano ba kayo so 6 years hindi pwedeng mag-asawa? Oo, pero- Kaya pala nung araw, merong pinauuwi. Opo, Naabutan pero mo hindi ba po yun? sa akin. Hindi ka naman napauwi. Napauwi po. Yung ba yung sasabihin mo? Wag na, makamarinig pa ng mga Hindi anak po. ko eh. Doon sa 6 years, na-exceed ko yun. Hindi ako nagbukas yan, ha? Kasi after 12 years po ako nakapag-asawa. Kay Arnold na kaya tayo. Sige. Tuloy. After 12 years po ako Nako, nakapag-asawa. Meggy, merong dito. Ano ba yung meron ako nung araw kay yung Inday Badiday. Ano ba yung Porsche? See-through. Gusto niyo bang marinig? Wag na. Alam na po nila yun. Sige, tuloy na tayo. Sana ba tayo magano tayo ng isang chapter pa? Umakbang tayo ng isang chapter. So nung araw bawal mag-boyfriend girlfriend. Opo. 6 years. Dahil kasi para maka-focus ang kanilang serbisyo para kay Lord. Alam ko, tama yun. Pero na-exceed ko po yun kasi 12 years ako. Yun pala yung ibig mong sabihin. Yun po yun. So, dinoble niya, parang double portion of the anointing. Pero alam ko po, ang sa akin po talagang nasa kaisipan ko na hindi na ako mag-aasawa eh. Kasi naranasan ko na mag-alaga Kung ng hindi mga ka nag-asawa, hindi lalabas tong cute mo ang anak, tamo. Yun nga po, tapos nabigay po sa akin ni si Lord. Huwag na natin interviewin si Arnold. Sige na nga, gusto mo man tanongin naman natin yung tatay mo. Pero meron daw siyang pinirepare Itong litrato na to, antique. Gusto mo bang, Nod, pakitan muna natin? Kasi hindi. You have all the time, inuna ko muna sila, Thank you, kaya Lord. mamaya ko, tika mo na, pakita muna natin itong Post mo lang doon Oo, sa post. nako. Tapos tignan natin kung sino-sino yung... Yes, Ayan. okay. Ay, ito, luman-luma na to eh. Walang Diba? sound off ba? Ayan. Oo, tignan natin. Nod, sino-sino ba yung nandyan? Liwanagan natin nga. Asan si Arnold? Hindi ko makita. Huwag mong ituro, hayaan mo sila maghanap. Sino-sino? Sige nga, lagyan mo ng arrow. So, sa farthest left, sa second row, Minister Arnold ngayon. Sino yung nasa taas? Ano po yan? Member natin si Brother Andrew Linkingham. Yan. Si Andrew. Andrew. Okay, member natin din yan. Sino itong may salamin ba to? Sino Itong nasa po? baba? Ito po. Mga office mate ko na po yan. Office mate. Yeah. Okay. Sa Sony pala to. Sony Philippines po. Okay. Ang mami andon sa... Ito po ang mami. Yan. Ito yung sinasabi ni Sister Marivic na mukhang imported. Ito, Dade. Okay. And ating official pianist, Si Brother Nonoy. Brother Nonoy. And then ito, Brother Joe Marie. Joe Marie ba yun? Yeah. Ang payat? Yeah, sila nag-open ng prayer meeting sa Sony. Sino pa yung nasa likod? Mga co-technicians. Technician. Ang galing, Si EJ ba to? EJ, kamukha mo pala dati. Ayaw po na Pastor. Sige, eto na, kay Arnold na tayo, kay Minister Okay, Arnold. mabilis lang. Hindi na, huwag lang mabilis. Dahil kasi meron pa tayo Sige po. 2 oras. Thank you, Lord. Paano ka naman? Ito na pala yung simula. Before pa? Ito kasi po, ito medyo na-attend na po ako ng prayer meeting. This is way back 1984. Nung nakapag-open ng prayer meeting sa Sony. 83, nung inimbitahan ako sa Lampara. Pero before that, kalaban niyo po talaga ako noon. Anong ibig sabihin? Ako? Ng comfy. Ng gawain po. Kasi nga po, nung tayo na pong yun, ako yung nagsusuporta sa 3 magkakapatid. Sabi ko nga, bagamat hindi ako nagbabayad ng tuition fees sa 3 college, si Kuya, maliit lang ho yung aking parte. Apartment, tubig, kuryente, pagkain. Yun po. Teka muna, meron bang, paano pumasok si Sister Wilma doon sa tinitiran Sa niyo? tinitiran po namin, meron po tayong member, sila Sister Aying na taga-Australia, iiwanan yung apartment. Nahihinayang sila doon sa rights ba yun, ng apartment. So
So, naghahanap sila ng uupa. Di kami, masyadong malaki para sa amin at saka mabigat. Hindi namin alam, nasa likuran pala namin si Sister Wilma. Lagban po, napapakinggan yung aming pinag-uusapan. Biglang pumasok siya, ako, sasama ako sa inyo. Sabi niya gano'n. Doon nag-start po yun. Na nakasama namin po siya. But before that po, yung kung paano po ako tinawag ng ating Panginoon, malinaw na pinakita sa akin ni Lord na pinili po niya ako. Kasi po, nung ako'y time na nag-aaral pa lang, huwag kayong matakot, Pastor, during mas malaki ko grade 5, grade 6, high school, meron po kaming activity sa school na every first Friday of the month, pumupunta kami sa treasurer's office sa school, kumukuha ng pamasahe, and then we go to public school sa probinsya, mga sulok-sulok, nagtuturo po kami ng catechism during that time. Without me knowing it, God has already showed me prepared me what will happen to me in the future. Ngayon ko na lang nabasa po yun. Yung mami mo sa nagtuturo? Piano po, private tutorial po. Doon ka natutong magpiano? Opo, sa mami ko po. Opo. Yun. So, yun nga po, pero baliwala lang po yun. Kala ko talagang natuwa lang ako sumama sa activity ng school. Kaya lang, meron po mga strange things na nangyayari sa akin during that time na ako po laging kasama ng mami ko, kaya ako'y napagkamalang mama's boy. Kasi lalo na sa pagsimba, pag-go to church sa umaga, every Thursday, yung kanyang panata, everything, laging kasama niya ako. Doon sa last part ng mass, laging may announcement ang mga pare during that time. Sabi, mga mahal namin mga magulang, kung may mga anak kayo mga lalaki, at nais niyong ialay sa bukasyon, ibig sabihin, pagpapare, you are welcome to offer your... Pag naririnig ko yun, imagine, as young as I am during that time, elementary, may strange feeling deep inside my heart. Hindi ko maintindihan yon. Hanggang dumating po, nag-high school ako, nag-college, ayan, nawala na po yun. Hanggang nakatapos ako, at yung sinasabi nga po na plano ng mga anak na kaya gusto mag-aral para maitaas naman yung antas ng buhay sa pinansyal, maayos, makatulong. Nakatapos naman po ako at nakapagtrabaho ako. Yun nga po, yung nakita nyo, sa Sony po ako nakapagtrabaho. And then, first year, second year, yung sweldo ko naman po sa Sony, hindi naman ganun kalakihan o ayos lang po sa akin yung pero sa isang mayroong pananagutan na ganun, mahirap. At nung ako nagtatrabaho po diyan ko naranasan yung buhay na makamundo. Minister Arnold, Opo. Nung tinawag ka ni Lord, nahirapan ka ba? Ano nangyari? Paano kang umalis? Hindi naman umalis, nagpaalam sa Sony. Opo. Yun nga po, nung nakaka-attend na po nga po ako, kasi iniimbita ko lagi nung ate ko, Sister Joy. Ate ko po yun, mga kapatid, si Sister Joy. Tuwing imbitahan ako, sabi ko, tsaka na yan, wala namang pera dyan. Pagkakapirahan ba yan? Isa ako sa nagsasalita ng ganon. Pagka nga nagpe-prayer meeting sa kanilang dormitoryo nung araw, sabi ko, ano ba yung ginagawa nyo dyan? So, ano yung nilalagay nyo dyan sa sobre na yan? Emotional, so on and so forth. Okay. Until dumating po yung puntos na pinagtatrabahuhan ko palang pambayad ng utang, ganyan. I was pressured, depressed. Pero yung ate ko, hindi tumitigil ng pagkumbida sa akin. Ang isang imbitasyon sa akin ni Sister Joy, punta ka doon, meron kaming pianista doon. Minsan pagod na walang karelyebo. Dahil wala pa ako sa Panginoon noon, maliit akong tao pero mayabang po. Hindi naman. So, kaya ako umattend, gusto ko makita yung pianista nila. Mahilig ako talagang makakilala ng mga kapwa mahilig sa musika. So, para bang nagkaroon ng spark. Yeah, kasi nung unang panahon ka mo, nagpapiano ka, tapos biglang sabi, uy, punta ka doon. Yeah. Pero strategy ni Lord yun, ano? Through maraming your paraan system. Talaga, Panginoon. Ngayon, nagpaalam ka na kamo, paano naman nagamit yung, nag-spark na, nagpagod na yung pianista, gano'n? Meron ka kagad, marunong ako magpiano, gano'n? Paano ba yun? Isip ko, tingnan ko, gano'ng kagaling yung pianista nila. Si Brother Nonoy Duren. Na kay Lord na. Na kay Lord na sige, po. Sige. Yun. But anyway, so umattend na ako noon. So that's the start. Lahat tayo may mga paraan si Lord para
mag-start tayong pumunta. At nakita ko po, wala ako sa kalingkingan sa galing nitong pianista nito. Maski sintonado kayang sabayan. Alam yan nila, Brother Jerry. Guido, no? By ikaw, dinota? Nag-nota po ako dahil si Mami po nagturo noon. Pero rebelde din ako sa nota. Ano? Rebelde. Ibig sabihin, explain. Rebelde. Explain. Bakit rebelde? Alam ni Brother SJ yan. Hindi namin alam eh. Yan. Yung pong nagnota ka, pero nangingibabaw yung pinakikinggan mo na lang. Nagtuturo yung mami ko. Akala ng mami ko, binabasa ko yung nota ko. Marunong ako bumasa, pero hindi ako primera vista. Sinaulo ko lang, kabisote ang tawag ho doon. Tinutugtog ko, mabagal, tapos pa-practicing ko na mabilis. Kaya pagturo ng mami ko, akala niya, ganun ako kabilis bumasa. Tutututututut. Hindi niya alam, sinaulo ko lang ho. Nako, pag nalaman ng mami mo yan, lagot ka. Siyempre, napapakinggan ho tayo. Ay, ito na. Nandito ko. Nung papunta pa lang ako dito, naalala ko. Ako, alam ko, nabutan mo ako na medyo mahaba buhok, may bigote, may balabas, ano? Noon yun. So, sino ngayon mo? Huwag ka matakot. Ano ngayon? Hindi ako natatakot. Sige, tuloy na tayo. Tuloy na. Tuloy ka na po. Naabutan kita doon sa kwarto ng mami kasi may piano doon. Paano ba nangyari doon? Ayun. Ito nga po yun. So, nandito na kagad ako. Sige, wala pa yung word ho eh. Sige. Opo, yun na nga po. Attend. Hanggang, sabi ko, itong mga tao to, ang saya-sayang kumanta, pero yung tunog naman nila, ang pangit. Tunog lata doon sa Lampara Restaurant. Kasi nandun ako noon, ha? Oo, ang pangit talaga. Sinasaksak lang nila yung karao, yung denonet, doon sa malaking speaker ng Lampara Restaurant, kaya tunog batya. Pero, pag kumanta sila, parang ang ganda-ganda ng sound system nila. Okay. Kita nyo talaga nagtatalunan, ang lakas ng anointing. Until may promptings, sabihin ko na ngayon, na si Lord John, sabi ko, teka nga, madala ko yung project ko nung ako'y second year college na sound system. So, in other words, nadala ko, come Wednesday, sinakay ko ng BLTV ba? Pinatunog ko. Pagkatapos ng Bible study, nilapitan, sabing ganun, ba't iba tunog natin ngayon? Sabi ng daddy, Brother Bart. Yung kapatid po ni Sister Joy, dinala niya yung kanyang project nung... project lang ba yun? Sabi ganun. Tapos, nasan yung kapatid ni Sister Joy? So, pwede mo ba kaming igawa niyan? Then, that's the start of my tie-up with Comfy. Not yet as a full-time worker. So, ginawa ko, I was thinking, igagawa ko lang ng sound system. But not to stay. Kaso, sunod-sunod yung activity ng Comfy. LSS, anniversary, Songs for Jesus. Until such time, sabi ko, ba't parang ang saya-saya ko dito? Okay pa rin. Kaso nga lang, what holds me is yung aking responsibility. So, anyway, nakakarinig na ako ng Word of God, pa-start, hindi pa masyado sa Bible, hanggang dumating nga po yung August 24, 1986. Alas 10 ng umaga, sakay po ako ng BLTV bus pauwi ng San Pablo. I was praying for travel mercy, and then all of a sudden, may nag-flash. Hindi pa ako masyado sa Bible noon. Nakalagay doon, Romans 12. Kasi pag nakapikit ka, parang blackboard eh. Parang chok na isinulat, Romans 12. So sabi ko, mukhang sa Bible ito. Hindi pa nga ako masyadong hinanap ko. Yun na nga po. Nung binasa ko, sabi doon, my dear brother. So, ang gamit ko pang Bible noon is Good News. So, very simple yung English niya and easy to understand. Sabi doon, my dear brother, because of God's great love and mercy, I appeal to you, offer yourself as a living sacrifice to God, dedicated to His service and pleasing to Him. For this is the true worship that you should offer. Tapos may kadugsong. Do not conform yourself to the standard of this world, but let God transform you inwardly by a complete change of your mind. Then you will be able to know what is the will of God, what is pleasing to Him, and is perfect. Nung narinig ko yan, bumalik yung nararamdaman ko na ako'y bata pa, tuwi kong maririnig na ialay ninyo ang inyong mga anak na lalaki. Sabi ko, ito na to. So, August 24,
August 25 pagluwas ko, diretso ako dito sa BF. That time, wala ang Mamit Daddy. Nandito po si Bishop Ricky po. Sabi ko, kung nung araw, nagtatawa ako sa mga tao nag-share na kinausap ako ni Lord. May word ako kay Lord. Sabi ko, itong mga taong to weird, kinausap daw ng Diyos. But this time, I become one of them now. No? Sabi ko, may word po ako ni Lord. Then, sabi sa akin ni Bishop, kung ano yung nasa puso mo, gawin mo. Hindi na niya tinanong ko yung word ko eh. So, right there and then, lumabas ako ng Comfy, dumiretso na ako ng Sony, that time, under renovation ng Manila, Sony Magallanes. At kinausap ko po yung manager. Sabi ko, Ma'am, ako po ay magpapaalam na. Bakit? Kulang ba yung sweldo mo? May nakaaway ka ba? Meron ka bang hindi gusto sa kumpanya? Sabi ko, hindi po. Natagpuan ko po yung buhay ko. Hindi ko alam yung sinasagot ko yon. Lalim nung natagpuan ko yung buhay ko. Ano yung natagpuan? Maglilingkod daw kay Lord. Magpapari ka? Hindi po. Full-time missionary pa nun ang sabi ko. Sabi nung manager namin noon, si Miss Paz Cornejo, Diyos pala ang aking kalaban eh. Hindi ako makakatanggi dyan. Pero, if you have still time in the future, Mr. Pangilinan, you can still come back in this company. So, of course, hindi pagka-resign, uwi na kagad. Hindi naman po. Tinapos ko muna yung aking mga gawain. And September 1986, doon na po ako nag-report dito. Pero, 2 weeks ba o 3 weeks kong hindi nasabi sa mami ko? Kasi alam ko, hindi nila matatanggap po yun. Then, doon na po nag-start yung aking buhay sa Comfy. Then, but nung first 2 years, my service was tested. Dahil lumuwas one time ang mami ko, sabi noon, Noy, nung isang araw, muntik na kaming hindi kumain. Kasi financially, talagang medyo sagad-sagaran na. So I was planning to resign as a full-time. But the following day, the word came in John 15:7. Kasi sabi ko, Lord, nagkamali yata ako ng pagkaintindi. Ganito na lang, Lord. Babalik na lang ako sa trabaho. Pero, maglalabo offering ako, magtatize ako at a-attend ako ng fellowship. Hindi na po ko aalis sa inyo. Pero pagtrabahuhin nyo lang ulit ako. But the following day, the Lord gave me the word in John 15:7, saying that if you remain in me and my words remain in you, then you can ask for anything. Alam nyo mga kapatid, alam nyo, nag-instill sa heart ko, hindi po yung ask for anything kasi in need ka, dapat yon. Hindi po. The word remain. Kasi upon hearing the word remain, I started crying again. Iyakin po talaga ako noon. And then, sabi ko, Lord, whatever happens, I will serve you full-time. Nung sinabi ko po yun, na whatever happens, I will serve you full-time, pasok po, yung father ko, na-retire na. Akala nyo may dumating na kumpare for so many years. Job opportunity outside the country. To think, hindi na pwede magtrabaho yun dahil matanda na. But he was able to work. At siya rin nakapagpatapos sa aking mga kapatid. At ako naman po, I was granted the US visa. And I was able to travel USA. Not once, not twice, not thrice, but 11 times. Napakabait ng ating Panginoong Diyos. By the way, bago ko pagpatuloy po to, yung word ko na Romans 12, noong August 24, nung umaga, sabi ko, hesitant nga ako mag-decide, mag-full-time worker, binigyan ng follow-up word nung kinagabihan. And it's found in Deuteronomy 8, verse 1, and then jump to 7. Good news, sabi doon, sabi ko, hesitant ako mag-serve. Sinuportahan ka agad ni Lord nung kinagabihan. Sabi noon, in obedience to God's will. Ganun kagad ang pasok. Kasi ang Deuteronomy, laging in obedience, in obedience, in obedience, in obedience. Sabing ganon. Obey carefully. So the word again is the obey. And then, jump to 7, words of assurance. I will bring you to the promised land, a land that you will never be hungry or ever be in need. And all these things comes to pass up to this present time. Na ang Diyos hindi nagkulang hanggang sa pag-aasawa, sa mga anak ko. Imagine, pareho yan, CS ho yan. Saan tayo kukuha yan? Kay Lord. The Lord, sabi nga ni Pastor kanina, yung calling sa atin, Lord, is really vivid, as clear as the sunrise. He will fulfill what He promises. Just stick on, just hold on to His word, to His promises. At hindi tayo, sabihin natin
mawawala. We are on the right track. Sobrang bait ng ating Panginoong Diyos at patuloy. And lastly, mga kapatid, thank you, Lord. At the midst of my service, nagkasakit ito. Isa na lang po ito, mga kapatid, bagamat time na. Alam niyo, mga kapatid, nagkaroon po ako ng sakit. Nagkaroon ako ng kidney infection. Pinatunayan na naman ng Panginoon. At kinausap din po ako niyan ng ating Panginoon. Umihi na po ako ng dugo nun. Alam niyo ang nangyari? Nung nakapila ako sa ospital, may narinig akong word. Sabi doon, worship the Lord, O my soul, all my being. Worship the Lord, O my soul. Sabi ko, teka, word of God yun ah. So, kinausap ko si Lord habang nag-aantay sa doktor kasi pila doon yung mga pasyente eh. Sabi ko, Lord, pakita mo sa akin itong word na to, igagawa ko ng awitin ito. And true enough, naigawa ko po ng awitin ito. At as for my the final, itong aking sharing ngayon, aawitin ko po sa inyo. Sabi ni Pastor, wala ka bang composition? Sabi ko, gift yan, Pastor. Pero kahit paano, may composition po ako. Isa. Ito po yung awitin. Brother David, thank you, Lord. Hallelujah. Good morning, Jesus. Good morning, Jesus. Good morning. Worship the Lord, oh my soul, all my being, praise His holy name. Worship the Lord, oh my soul, and do not forget how kind He is. He forgives all my sins and heals all my diseases. He keeps me from the grave and blesses me with His love, with His love. Worship the Lord, oh my soul, oh my being, praise His holy name. Worship the Lord, oh my soul, and do not forget how kind He is. He fills my life with good things, yes, He fills my life, so that I may stay young and strong like an eagle. Ooh, like an eagle. Worship the Lord, oh my soul, oh my being, praise His holy name. Worship the Lord, oh my soul, do not forget how kind He is. Hindi po ako na-operahan, mga kapatid. Lumabas po yung bato, everything, and up to this present time, all my system are functioning well. Thank you, Lord. God bless us all. Amen. Hallelujah. Glory, glory to God. Mga kapatid, yung Romans 12:1-2, offer ourselves as a living sacrifice to God, holy and acceptable to Him. Amen. Let us pray. Hallelujah. Again, Lord, lahat po ng naganap, lahat ng patutuo, it is all for your glory and of course, the edification of the body of Christ. The love of the Father, the grace of our Lord Jesus Christ, and the fellowship of the Holy Spirit remains in you all. In Jesus' name we pray. God bless us all. Good morning, Jesus. Good morning, Jesus. Good morning. Good morning. Gising sa umaga,
walang magsasabi.